Isang pagpalang hapon po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating gawain sa hapong ito, makakarinig po tayo ng awitin sa mga brothers. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. To His side, with love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Over the wilderness He leads me. Rivers in the desert will will fail, but His word will still remain, and He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. Make a way. Road in the desert. Rivers in the desert will I see. Heaven
this new day, He will make a way. He will make a way. For this new day, He will make a way. He will make a way. Bago po tayo mag-umpisa sa ating gawain, mag-opening prayer po muna tayo. Pangunahan po tayo ni Brother Narvin sa pambukod na panalangin. Panginoong Diyos na mapangyarihan sa lahat, siya may-ari ng aming buhay at kalakasan. Kami po yung magpapasalamat, Panginoon, sa hapon na ito na upang paglingkuran ka, Panginoon, at papurihan at papasalamatan, Panginoon. Kami po yung magpapatuloy na maglingkod habang kami nabubuhay sa lupang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na buhay at kalakasan na pinahiram mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na walang sawang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lalo na, Panginoon, na patuloy na pag-ingat mo sa amin sa anumang hamon sa aming buhay, Panginoon. Nandiyan ka, Panginoon, na patuloy na mag-ingat sa amin, Panginoon, sa anumang gawain namin sa hapon ito. Patuloy mo, Panginoon, basbasan at pagpapalain ang mga mapag-aralan namin sa oras na ito, Panginoon, upang magamit sa aming pang-araw-araw sa pamumuhay sa lupang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat, sa aming nasusuot, sa aming nakakain, sa aming natitirahan. Sa lahat po, Panginoon, amin po itong nilalapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang mga kapatid mo na may karamdaman, patuloy mo silang haplusin na iyong makapangyarihan kamay upang patuloy siyang na maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat na patuloy na pinahiram mo sa amin, Panginoon. Panginoon, mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama sa dakong ito, Panginoon, patuloy mo po sila ng gabayan at ingatan, Panginoon. Lalo na, Panginoon, mga nagsipakinig na iyong mga banal na salita, patuloy mo sila ng bigyan ng karunungan at kaalaman upang patuloy nila magamit sa pang-araw-araw nila sa pamumuhay sa lupa ito, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Panginoon. Tumaylay mo hayag ang lahat nito aming sinasamo at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Diyos ng aming tagapagligtas. Amen. Isang pagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Isang kagalakan muli sa ating lahat. Tayo ay nagsama-sama sa pamamagitan ng live stream upang makaparinig ng salita ng ating Panginoon. Higit sa lahat, papurihan at sambahin ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Nagagalak ang ating Panginoon sa oras na ito sapagkat tayo ay muling nagsama-sama para purihin siya at pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita. Isa na po tayo sa ating pag-aaralan. Ang pag-aaralan po natin sa hapong ito ay matatagpuan po sa aklat ng Kawikaan, chapter 8. Ang paksa po nito ay papuri sa karunungan. Ganito po ang kanyang sinasabi sa verse 1. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng kaalaman? At ang tinig ng unaway, hindi pa ba napakinggan? Verse 2. Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Verse 3, nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan, nakatindig sa pagpasok na ito at ang kanyang sigaw. Verse 4,
kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Yan. Napakabuti ng ating Panginoon. Sa lahat ng ating panawagan, sa lahat ng ating panalangin, nandiyan ang ating Panginoon. Ito'y kanyang dinidig. Pero hindi lahat ng ating panalangin ay kanyang ibinibigay. Bakit? Dahil meron tayong mga panalangin na hindi nakakabuti sa atin. Meron tayong panalangin na nakakabuti sa atin. Halimbawa natin kapag humiling ka ng kotse, pero hindi mo ito makamit. Isang bagay lang po ang pinapaalam sa atin ng ating Panginoon. Hindi binigay sa iyo yung isang bagay, baka doon ka disgrasya, mabunggo ka. Pero wag tayong magtampo. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Ibinibigay niya sa atin yung hindi tayo mapapahamak sa ating mga dalangin sa Kanya. At lagi nating tandaan, idinadako tayo ng ating Panginoon sa mabuting landas. Ibinibigay niya sa atin at tinuturo niya sa atin yung dapat nating lakaran. Ang tao lang minsan ang lumilihis sa landas ng tama. Lumalandas siya sa mali. Ang Panginoon, ibinibigay niya sa atin yung landas ng tama. Kung natandaan niyo po yung commercial ni Ninoy po ba yun? Yung landas, dire-diretso ka lang. Wala kang, hindi ka liliko, hindi ka kakanan, dire-diretso lang. Ganon din yung sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ibinibigay niya tayo sa landas ng tama. Dapat tayo mga Kristiyano, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Katanungan sa bawat isa. Pinangako ba natin sa ating Panginoon yung habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan ito, na tayo ay maglilingkod ng tapat sa Kanya? Antayin ko po yung comment ng bawat isa. Paglilingkuran ba natin ang ating Panginoon ng buong buhay natin? Ibibigay po natin yung best natin para mapaglingkuran ang ating Panginoon. Sige po, antayin ko po yung mga comment. Ng comment. Sige po. Paki-comment na lang po ng mga sagot natin. Tuloy po natin sa verse 6. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapala at kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang ibig sabihin po nito ay tayong mga Kristiyano, kung namumuhay tayo ng matuwid at mabuti sa paningin ng ating Panginoon, hindi lang sa paningin ng ating Panginoon, namumuhay tayo ng may pakikisama sa ating Panginoon, higit sa lahat sa mga taong nakakasalamuha natin. Pinapakitaan natin sila ng mabubuting bagay, mabubuting gawa, tulad ng ating Panginoong Hesus. Diba sabi po, ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat, kabutihan. Kung nagbibigay ka ng kabutihan sa mga taong nakakasalumuha mo sa mundong ito, ibibigay nila rin sa iyo yung kabutihan na ipinapakita mo sa kanila. Tulad ng ating Panginoon, kahit na tayo ay nakakagawa ng kasalanan, pero andyan ang ating Panginoon
Patuloy niya tayong pinagpapala. Patuloy niya pinapakita sa atin yung pag-ibig niya. Basahin ko po yung comment ng bawat isa. Sabi po ni Pastor Eugene, opo, ipinapangako ko po sa sarili ko at sa Panginoon. At patuloy ko pong ipinapanalangin sa makapagpatuloy ako sa paglilingkod hanggang sa huling hininga ko po. Yan. Di ba? Napakasarap na maglingkod sa ating Panginoon. Na nandyan yung presensya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung patuloy po tayong maglilingkod sa Kanya at patuloy natin siyang papupurihan hanggang sa huli nating hininga. Sabi rin po ni Pastor Junior, opo, kailangan give up your best to the Master. Yan. Ibigay natin yung buong makakaya natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ibigay natin yung time natin at yung mga bagay-bagay. Dapat ang Panginoon yung first priority natin sa pamumuhay natin sa mundong ito. Sabi rin po ni Sister Arlene, ang purpose ng buhay natin ay paglingkuran ng Panginoon. Yan. Simula nung tayo ay naglingkod at tinanggap natin yung banal na bautismo, ang tungkulin natin sa mundong ito ay mapaglingkuran ang ating Panginoon. Sabi rin po na Sister Kathleen, opo, for this is the greatest purpose I have. Yan. Ito yung purpose ng ating buhay sa mundong ito, na mapaglingkuran ang ating dakilang Diyos. Ito lang yung maibibigay natin o ganti sa ating Panginoon. 'Di ba? Diba sabi dun sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Bilang ganti sa ginawa ng ating Panginoon, sinakripisyo niya yung kaisa-isa niyang anak para sa ating mga kasalanan. Bilang ganti sa ating Panginoon, paglingkuran natin ang ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sabi rin po ni Pastor Chito, hanapin po natin ang kalooban ng Diyos. Yan. Maraming salamat po sa share ng bawat isa. Tuloy po natin sa verse 8. Magandang payot, tinatawagan ng pusong may unawa. Ngunit, kapahamakan ang siyang wakas ng mangmang na masalita. Tayong mga Kristiyano, kung tayo ay pinapayuhan ng ating mga magulang, pinapayuhan tayo ng mga nakakatanda sa atin, sundin natin ito. Bakit natin kailangan sundin? Sapagkat ang mga payo ng ating mga magulang o nakakatanda sa atin, ito ay tama. Ito ay makakabuti sa atin. Sinabi sa iyo ng mama mo, ng mga magulang mo, o nakakatanda sa iyo, mag-aral kang mabuti. Yan. Diba? Bakit kailangan kang mag-aral mabuti? Para sa iyong kinabukasan. Sa mga hindi nakikinig ng payo, diba? Minsan napapariwara yung buhay nila. Minsan, kapag di sila nakikinig ng payo, di nila nalalaman yung dapat nilang gawin. Pero tayo mga Kristiyano na nakakaalam na mabuti at tama, tumanggap po tayo ng mga payo sa mga taong nakakatanda sa atin, sa ating mga magulang,
higit sa lahat yung payo sa Biblia na dapat natin gawin at sundin. Sabi po ni Sister Beth, sumunod tayo sa mga kautusan at kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Yan. Sa buhay po natin, sa mundong ito, patuloy po tayong sumunod sa kautusan ng ating Panginoon at sundin yung kaniyang kalooban ng may kagalakan. Yan. Marami mang pagsubok tayong kaharapin. Tanggapin natin to na may kagalakan, na may kasiyahan. Bakit? Dahil ang mga pagsubok na ating kinaharap sa mundong ito ay makapagtitibay ng ating pananampalataya, higit sa lahat yung relasyon natin sa ating Panginoon. Dito tayo magiging matibay bilang isang mga Kristiyano. Dito tayo magiging matatag bilang mga Kristiyano. Sa verse 9 po, ang pamumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang ibig sabihin po nito, tayong lingkod ng ating Panginoon, mamuhay tayo ng may katapatan sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating Panginoon. Kung tayo ay mamumuhay ng payapa sa paningin ng ating Panginoon, bibigyan niya tayo at pinaghaharian tayo ng kapayapaan. Di ba? Kung namumuhay ka ng tapat na walang kaaway sa mundong ito, di ba? Napakasarap pong mabuhay na may kapayapaan. Yung bang wala kang nakakaaway. Share ko lang po, sa akin, ang tagal ko nang may kapayapaan sa buhay. Ang tagal ko nang wala akong nakakaaway. Yan. Napakasarap mabuhay na may kapayapaan sa mundong ito. Yan. Kahit saan ka pumunta, may kapayapaan ka sa bawat araw na lumilipas sa'yo. Sabi rin po dito, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Di ba? Kung lumiis tayo ng ating daan, sa tingin ba natin makakabuti ito? Siyempre hindi. Ito ay papunta sa kapahamakan. Dapat tayong mga Kristiyano, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sabi pa po sa verse 10, ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, ngunit ang bibig ng maluwang hahantong sa kapahamakan. Verse 11 po, ang bibig ng matuwid ay balong ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Diba? Ang bibig ng maluwang hahantong sa kapahamakan. Tayo, mga Kristiyano, wag po tayong mga chismosa, dahil kung tayo ay magiging chismosa, marami tayong makakaaway. Kasi halimbawa, meron sa engineer yung kaibigan mo na dapat hindi mo ipalam sa iba. Pero ito ay sinabi mo sa iba. Di ba? Ito yung nagsisilbing mag-aaway kayo ng kaibigan mo. Hindi kayo magpapansinan. Ito ay naghahantong sa kapahamakan. Yun, nag-aaway na kayo. Halimbawa, sa Facebook, nag-post ka. Tapos nakita ng kaaway mo. Di ba? Diyan nagsisimula yung away. Yung magchat sa chat hanggang sa personal, magkaaway na. Dapat tayo mga Kristiyano, mamuhay tayo ng tapat at matuwid sa paningin ng ating Panginoon.
Sabi po sa verse 12, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan. Dapat tayong mga Kristiyano, kung tayo ay napupuot sa ating mga kaibigan, iwasan po natin ito. Ito ay hindi nakakabuti sa ating pamumuhay sa mundong ito. Ang galit ang puot po ay nagsimula sa galit hanggang sa puot. Dapat tayo mga Kristiyano, mamuhay tayo ng matuwid sa piling ng ating Panginoon. Di ba sabi po, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan. Ipakita po natin yung pagmamahal natin sa mga taong nakakasalamuhan natin. Sa mga kapatid natin sa kapananampalataya, higit sa lahat sa ating magulang at sa ating Panginoon. Sabi po ni Brother Jonel, ang tumatanggap ng payo ay nakakatulong sa atin. Lalo na kung godly yung nagpapayo sa atin yan. Tumanggap tayo ng payo. Sapagkat ang mga payo na ibinibigay sa atin ay nakakabuti sa atin. Lalo na kung Kristiyano yung nagpapayo sa atin. Yan. Yung sinabi po ni Brother Jonel. Sabi pa po sa verse 13, sa labi ng may unawa, masusumpungan ang karunungan. Ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Dapat tayong mga Kristiyano, marunong po tayong umunawa sa mga taong nakakasalamuhan natin. Huwag tayo yung bikunin, yung mabilis mainis. Pag-aralan po natin mabuti yung marunong tayong umunawa. Magpaumanhin. Kasi hindi sa lahat ng bagay kaya natin yung kinakalaban natin. Hindi sa lahat ng bagay yung ikaw yung malakas. Ikaw yung malakas sa lahat ng oras. Kung tayo ay marunong magpaumanhin, ito ay makakabuti sa ating pamumuhay sa mundong ito. Verse 14 po, ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan. Ngunit, ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Sa pamumuhay natin bilang isang mga Kristiyano dito sa lupa, tayo ay maging matalino. Tularan natin ang ating Panginoon kung paano siya namuhay sa mundong ito. Namuhay siya na may kapayapaan. Ipinakita niya yung matutuwid na gawa, mabubuting bagay sa mga taong nakasalamuhan niya. Dapat tayo mga Kristiyano, tularan natin ang ating Panginoon kung paano siya namuhay sa mundong ito. Namuhay siya ng may kapakumbabaan. Nakisalo siya sa mga taong hindi niya kakilala. Dapat tayo mga Kristiyano, mamuhay tayo ng may halimbawa sa paningin ng ating Panginoon. Tularan natin ang ating Panginoong Hesus kung paano siya namuhay sa mundong ito. Ngunit, ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Di ba kapag ikaw ay sobrang daldal, hindi mo na nalalaman yung mga sinasabi mo, ito yung yung kisimula yung gulo. Kung ano yung mga nasasabi mo, nagmumura ka na dahil sa sobrang galit mo. Dapat tayo mga Kristiyano marunong tayong magpigil sa ating mga dila. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Di ba? Sabi nga, isipin mo muna kung
mabuti ba yung sasabihin mo. Diba? Think before you click. Yung dito yun. Diba sabi, speak carefully, speak slowly, speak clearly. Dahan-dahan sa pagsasalita. Yung huwag agad magagalit. Yung marunong tayong umanawa. Yung turo po sa amin ni Pastor Daniel. Dapat kung paano ka magsalita, paano ka magbigay ng salita ng ating Panginoon. Yung maliwanag na salita. Yung mabagal na salita. Sabi po sa verse 15, ang kayamanan ng tao ay matibay niyang tanggulan. Ngunit ang kahirapan ay kanyang kapuksan. Tayong mga Kristiyano, ano ba yung kayamanan natin dito sa lupa? Ito yung mga mabubuting gawa natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi man natin nakikita yung kayamanan natin, pero ito ay naiipon sa langit. Mamuhay lang tayo ng matuwid. Mamuhay tayo ng tapat. Pakita po natin yung kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Mamuhay tayo ng matuwid sa lahat ng oras. Sabi pa po sa verse 16, ang aanihin ng matuwid ay buhay na walang hanggan. Ngunit ang masamay gumagawa ng lalo pang kasamaan. Tayong mga Kristiyano, mamuhay tayo ng matuwid sa pang-araw-araw. Diba? Ang aanihin ng matuwid ay buhay na walang hanggan. Kung mamumuhay tayong matuwid sa mundong ito, tayo ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan sa paningin ng ating Panginoon. Kung mamumuhay po tayo ng matuwid sa mga tao nakakasalamuha natin, sa namumuhay tayo ng matuwid sa ating mga tahanan, higit sa lahat sa ating Panginoon. Sabi pa po sa verse 17, ang nakikinig ng payo ay nasa daan ng buhay. Ngunit ang ayaw duminig ay tungo sa pagkaligaw. Diba? Ito po yung sinasabi ko nung una. Sa mga nagbibigay sa atin ng payo, ito ay nakakabuti sa atin. Kasi minsan kapag tayo ay gumagawa ng plano, minsan nagpapadalos-dalos tayo. Nagpadalos-dalos tayo. Minsan ito ay hindi nagtatagumpay. Pero kung nagdidesisyon tayo na nakikinig tayo sa payo ng magulang natin, sa mga taong nakakatanda sa atin, matuto tayong makinig. Sapagkat ang mga payo natin, ang mga payo nila sa atin ay para sa kabutihan natin. 'Di ba? Ang sabi, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Ito yung kaligtasan sa piling ng ating Panginoon. Kung hindi tayo marunong makinig ng mga payo, ito po yung mararanasan natin. Ngunit ang ayaw duminig ay tungo sa pagkaligaw. Maliligaw tayo. Maraming disappointment, maraming pagsubok tayong lulubog tayo. Pero kung makikinig tayo ng payo, ito ay
kadagumpayan natin bilang mga Kristiyano. #17 po. Kawikaan 8 verse 17. Ang nakikinig sa payo, verse 18 po pala. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Dapat tayo mga Kristiyano, huwag tayo magtatanim ng galit sa kaibigan natin, sa kapwa natin. Sorry po, naligaw po ako. Sorry po, naligaw po ako ng chapter. Ano nga yung verse 7? Verse 5. Verse 5 po tayo. Yan, naligaw po kasi ako eh. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang, pangunawa ay ibukas. Tayong mga Kristiyano, pag-aralan po natin yung salita ng ating Panginoon at maingat po tayo na ito'y unawain at ito ay ipamumuhay natin bilang isang mga Kristiyano. Verse 6 po, salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Verse 7, pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Sa lahat ng nasusulat dito sa Biblia, ito'y ating pakinggan pagkat ito ay mahalaga. Ito ay para sa ating mga kabutihan. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Kung ang mga napag-aaralan natin o nababasa natin sa salita ng ating Panginoon, ito ay pamuhay natin, higit sa lahat, i-share natin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Verse 8, itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo, wala akong ipipilit. Verse 9, ito ay maliwanag sa kanya na may unawa. At sa marunong, ito ay pawang tama. Verse 10 po, payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak. At ang dunong sa ginto ay huwag sanang itumbas. Verse 11, pagkat akong kaalaman ay may higit pa sa iyas. Walang kapantay sa sang maliwanag. Ito yung mga napag-aaral natin sa ating Panginoon. Ito ay higit sa iyas, sapagkat ito ay karunungan ng bawat isa sa atin. Ito ay pawang nakakabuti sa atin. Higit sa lahat, ito po yung kayamanan natin sa langit. Verse 12 po, ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas na hinahot karunungan. Verse 13, ang takot kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Bilang isang mga Kristiyano, magkaroon po tayo ng takot sa ating Panginoon, sapagkat ito ay naglalayo sa atin sa kasamaan.
Ang sabi ng ating Panginoon, siya ay namumuhi sa lahat ng kalikuan. Sinasabi ko po, lagi tayong mamuhay ng matuwid sa piling ng ating Panginoon. At habang tayo nabubuhay sa mundong ito, huwag tayong mamuhay ng may kayabangan. Mamuhay po tayo ng may humbleness. Kung makikita po natin yung publikano at pariseyo, kung paano nanalangin yung dalawa. Di ba ang sabi, ang nagmamataas ay siyang ibababa, ngunit ang nagpapababa ay siyang itataas. Be humble sa lahat ng oras. Verse 14 po, mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganon din naman unawat kapangyarihan. Kung patuloy po tayong mamumuhay na paglilingkuran natin yung ating Panginoon, siya yung magbibigay ng kalakasan sa lahat ng oras. Siya yung magsisilbing lakas natin sa lahat ng ginagawa natin sa mundong ito. Magkakaroon tayo ng unawa na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Verse 15, dahil sa akin, hari nakapamamahala, nagagawa ng mga puno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmula. At ako rin ang dahilan dangal nila't pagdakila. Sa lahat ng mabubuting pinuno ay sa Diyos galing. Ito ay kanyang pinili. Halimbawa, sa mga naglilingkod sa ating Panginoon na papahayag ng kanyang mga banal na salita, ito ay pinili ng ating Panginoon para maipamahagi ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Verse 17, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Pag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ganyan ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Tayong mga Kristiyano, mahal ba natin ang ating Panginoon? Sa paanong paraan ba natin napapakita yung pagmamahal natin sa Kanya? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa pamamagitan ng maging halimbawa tayo sa paningin ng ating Panginoon. Dapat tayo mga Kristiyano, kung paano niya tayo minamahal, dapat ganoon din natin mahalin ang ating Panginoon. Sinasabi po, pag hinanap mo ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Diba? Kung hahanapin natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras, lagi natin siyang masusumpungan. Verse 18 po, ang yaman ay karangalan ay aking tinataglay. Kayamanang walang maliw, kasaganahan sa buhay. Diba kung patuloy po tayo magtitiwala sa ating Panginoon, ibibigay niya yung lahat ng ating mga pangangailangan. Ibibigay niya yung makakain natin, masusuot natin. Andyan yung pag-iingat niya sa lahat ng oras. Ibibigay niya yung kayamanang walang maliw, kasaganahan ng buhay. Verse 19 po, ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinadalisay. Mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Sabi pa po sa verse 20,
Ang daan ko ay katuwiran, ang landas ko'y karunungan. Verse 21, ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Kung patuloy po nating mamahalin, iibigin ng ating Panginoon, tayo ay bibigyan niya ng yaman. Hindi niya tayo pagkukulangin kung patuloy tayong susunod sa kanyang mga kautusan at patuloy natin siyang iibigin. At pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Ibibigay sa atin ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Kung patuloy po tayong magtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo pagkukulangin. Verse 22, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Verse 22, matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok, nang ako ay silang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako na ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo, ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ang nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako ay pakinggan. Sundin ang payo ko, mapapaayos ang pamumuhay. Diba? Kung makikita natin kung paano nilikha ng ating Panginoon ang ating daigdig. Kung paano niya nilikha ang lahat, ang langit at ang lupa. Tayong mga nilikha ng ating Panginoon, siya ay una pa lang. Siya ay Diyos na dakila sa lahat ng tayong mga Kristiyano, tayong mga anak niya, patuloy nating pakinggan ang ating Panginoon. Patuloy nating siyang sundin sa lahat ng oras. Sundin ang mga payo, mapapaayos ang ating pamumuhay. Sa lahat ng salita ng ating Panginoon, ito ay magsisilbing payo kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. Sabi pa po sa verse 33, upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan ni lalayuan ito. Ang turo ng ating Panginoon ay lagi nating dinggin. Huwag nating pabayaan sa ating pamumuhay na layuan ito, sapagkat ito ay mapapabuti sa atin. Ito yung sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ito yung magiging silbing guide kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Kung paano natin yung mga napapakinggan natin na kanyang mga salita, ipamuhay natin, higit sa lahat,
i-share natin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, laging nag-aabang at sa akin laging nakatiti. Mapalad tayo kung patuloy po nating susundin, papakinggan ang mga payo na nakalagay sa salita ng ating Panginoon. Ito yung magsisilbing mamumuhay tayo ng matuwid sa piling ng ating Panginoon. Higit sa lahat, tayo ay mamumuhay ng matuwid sa mga tao na nakakasalamuha natin. Mamumuhay tayo ng matuwid sa loob ng tahanan natin. Mapalad tayo sa lahat ng oras kung lagi nating inuuna ang ating Panginoon. Verse 35, pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasusumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Kung lagi natin nasusumpungan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, siya ay nakakausap natin. Kung tayo ay may mga problema, andiyan ang ating Panginoon na handa niyang tulungan sa lahat ng oras. Diba sabi, pagkat ang nakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay. Ito yung tungo sa buhay na walang hanggan. Kung nagsimula ka bilang isang mga Kristiyano na ikaw ay lingkod na pinili ng ating Panginoon, magpatuloy ka na may pagtitiis, pagmamahal, mamuhay ng matuwid sa paningin ng ating Panginoon. Diba sabi, ngunit ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sa lahat ng problema, pagsubok na ating kaharapin sa mundong ito, ito'y ating pagtiisan. Merong itong benefits o benepisyo sa ating buhay. Ito yung buhay na walang hanggan na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon na makapiling siya. Last verse po, ngunit ang hindi makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Kung hindi natin nasusumpungan ng ating Panginoon, sarili ang sinasaktan. At kung tayo ay napupuot sa ating Panginoon, naghahanap ng kamatayan. Ang lagi nating tandaan, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, patuloy po nating paglingkuran ng ating Panginoon ng buo nating makakaya. Give up your best to the Master. Kung paano natin ibinibigay yung buong lakas natin sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw, kung paano natin ibinibigay yung buong lakas natin sa ating mga trabaho, kung paano binibigay yung buong makakaya mo sa iyong pag-aaral, dapat gayon na rin yung ibigay mo sa ating Panginoon. Ibigay natin yung buong makakaya natin. Lagi natin siyang unahin sa pamumuhay natin sa mundong ito. Lagi natin siyang mahalin. At lagi natin siyang unahin. At lagi natin sundin yung kanyang mga kautusan. Sa ating mga Kristiyano, katikit natin yung mga problema, pagsubok natin na kinakaharap sa mundong ito. Dahil kung walang pagsubok, paano natin makikilala ang ating Panginoon? Dahil sa mga pagsubok na kinakaharap natin, patuloy po tayong magkaroon ng kagalakan. Dahil sa mga pagsubok natin kinaharap sa mundong ito ay makakabuti sa atin. Dito magiging matibay yung ating pananampalataya. Dito magiging malakas yung relasyon natin sa ating Panginoon. Sabi po ni Pastor Angelo, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Lagi nating sundin ang
ating Panginoon. Dahil sabi nga po sa Isaias, Isaias 41:10. Sinasabi po dito, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sa lahat ng oras, huwag tayong matakot sa mga bagay-bagay. Bagkus, pagkatiwala natin sa ating Panginoon. At huwag tayong matatakot at huwag tayong mangangamba. Meron, kunwari, isang bagay na meron tayong kinakaharap na problema, sa tingin natin, hindi natin to malalagpasan. Pero, kung tayo ay lumaranas ng magsubok sa pang-araw-araw nating pamumuhay, patuloy po nating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Di ba sabi, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sa lahat ng oras, tayo ay palalakasin at tutulungan, iingatan at ililigtas ng ating Panginoon. Isang pagpalang hapon po sa ating lahat. Salamat po, mga kapatid, sa mga nakinig ng salita ng ating Panginoon, sa mga napagbulay-bulay natin. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Para po sa ating panghuling panalangin, bago po tayo mag-closing prayer, makakarinig po ulit tayo ng awitin na magmumula sa mga brothers. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong nilukob, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, at wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling liyas, ni gintong nilukob, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito
lamang Ama, at wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong nilukog, ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, at wala nang iba pa akong hinihiling. Tayo po ay umukot manalangin para sa ating panghuling panalangin sa mga oras na ito. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng aming hiram na buhay, nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito na kami ay inyong pinagsama-sama sa pamamagitan ng live stream upang pag-aralan, makinig ng inyong mga banal na salita. Sa mga napag-aralan po natin sa mga oras na ito, patuloy po naming idinadalangin naman na ito ay magsilbing guide. Ito ay may sa buhay namin sa mundong ito habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, na may pangaral ng iyong mga banal na salita at maging halimbawa sa mga tao na nakakasalamuha namin sa mundong ito. Tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat. Tulungan niyo po kami na mahalin ang mga kapwa namin, mga magulang namin, ang mahal namin sa buhay. Higit sa lahat, yung pagmamahal mo sa amin, Ama, na balik mo namin ang pagmamahal na ibinibigay mo sa amin. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat, mabuti sa lahat at matuwid sa lahat ng panahon. Palakasin niyo po kami sa aming mga kahinaan upang maging karapat-dapat kami na iyong lingkod na namumuhay sa mundong ito. Habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, bibigay po namin yung buong makakaya namin. Ikaw po yung lagi namin uunahin sa lahat ng oras. Sa mga payo na natatanggap namin sa aming buhay, ito ay magsilbing gabay para sa aming ikabubuti. Gayon na rin sa mga iyong salita na nagbibigay ng payo. Ito ay magsilbing guide na sa mga plano namin sa aming pamumuhay sa mundong ito ay mapagtagumpayan namin. Marami man kaming problema, pagsubok na kaharapin sa mundong ito. Ito ay magiging matibay kami sa aming pananampalataya sa iyo. Ito ay kakambal na sa buhay dito sa lupa, sapagkat dito magiging matibay yung relasyon namin. Higit sa lahat yung pananampalataya namin sa iyo, Ama. Ikaw po ang siyang bahala at mag-ingat sa bawat isa sa amin. Pag-isahin niyo po kami sa isang pananampalataya at iisang pag-ibig. Sa iyo po ang mataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming salamat dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Diyos tagapagligtas. Amen.
Maraming salamat po sa ating lahat. Sa Diyos ang mataas na papuri.